Ibinunyag na po ni Senate President Francis Cheese Escudero na mas malamang na hindi ibibigay po ng Senado ang dagdag na subsidiya na hinihiling po ng Philippine Health Insurance Corporation o ng PhilHealth. Ayon po kay Cheese Escudero, malaki na po ang pondong hawak ng PhilHealth. Para sa 2025, nais na po ng PhilHealth na makakuha po ng karagdagan na 70 billion pesos po na subsidiya mula sa pamahalaan. Sisimula na po ng Senado ngayong linggo ang plenary deliberation sa panukalang national budget para sa 2025. Nangako na po ang ilang mambabatas na bubusisiin nila po ang subsidiyang hinihingi ng PhilHealth para matiyak na gagamitin nito ang pondo para suportahan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nauna rito ay inilabas na po ng Department of Finance ang Circular 003-2024 na nag-uutos po sa PhilHealth na ilipat ang hindi nito nagamit na subsidiya na 89.9 billion pesos sa Bureau of Treasury para po pondohan ang ibang gastos ng pamahalaan. Naghain na po ang petisyon sa Korte Suprema ang ilang mambabatas at mga civil society organization para pigilan ang paglilipat ng pondo. Anito ngang nakaraang linggo ay naglabas na po ang Korte Suprema ng temporary restraining order para pigilan ang paglipat po ng 59 ng paglipat ng natitira, yung 29.9 billion pesos. Kabilang kasama kasi yung 30. Oo, so 59. Kasi nagkaroon ng confusion yon. Kasi kung yung last tranche, di ba? Oo, kasi nakakatatlo. Nauna, sabi yung last tranche lang. Oo, na 29.9. Turns out, kasama pala yung 30 before the that. second to last. Yeah. So naging 59. Yes. Okay, so I stand corrected. So yun na nga, teka. So kabilang dito nga, dahil nga sa paglipat nga ng 59.9 billion pesos. Kabilang dito po ang 30 billion pesos nga na nailipat na noong October 16, ayun. At ang final tranche na 29.9 billion pesos. So paano yung susole? Paano nga yun? Diba? Buti ko hindi pa nagagastos yun. So, 60 billion pesos na po ang nauna na pong nailipat sa Bureau of Treasury. At ayon po kay Senate President Cheese Escudero, base po sa impormasyon mula sa Department of Finance, umabot na po ng halos 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth. May subsidiya pa niya ito mula sa pamahalaan kada taon. May sapat na pondo anya po ang PhilHealth para pababain ang premium contribution ng mga miyembro nito. Diba, nasa kasalukuyang 5% eh. At nagbibigay po ang pamahalaan ng taunang subsidiya sa PhilHealth para implementasyon ng National Health Insurance Program. Ito ay para sagutin po ang premium ng mga indirect contributor tulad po ng mga mahihirap at mga senior citizen. Umabot ito ng 71.3 billion pesos noong 2021. 80 billion pesos po noong 2022, 79 billion pesos naman po noong 2023, at 40.3 billion pesos ngayong taon. Wow! Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.